Tapos din ang maghapong trabaho. Nakakapagod ang mabuhay sa mundong ito. Pero, you know what? Kailangan nating lumaban. Kaya hindi ko maintindihan yung iba. Kung bakit hindi siniseryoso ang buhay. Kung bakit hindi siniseryoso. Kung gaano kahirap ang buhay. Na parang baliwala lang sa kanila na, ang gaan-gaan lang ng buhay. Okay lang na walang trabaho. Okay lang na, tawag dito. Ayun nga, na parang baliwala kung okay lang na wag magtrabaho. Okay lang. Bahala na si Batman. Bahala na bukas. Siguro naman bukas may kita na. Parang ganun. Or bahala na kung makakasurvive. Hindi ako sanay ng ganung buhay. Hindi ako sanay na parang hindi ko iniisip or inaalala yung kinabukasan ko. Ako kasi yung klase or tipo ng tao na iniisip ko yung lahat ng pwedeng mangyari. Okay, halimbawa, hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Or kung mawalan ako ng trabaho, hanggang kailan? Paano kung ako'y abutin ng isang buwan, isang taon, 2 taon na walang trabaho? Diyos ko, ang daming kagastusan noon. You know, kasi ang pera mabilis lang maubos yan. Diyos ko, mabilis maubos, lalo na kapag ikaw ay nagkasakit. Kaya talagang ito yung parati kong lagi kong sinasabi sa lahat ng halos maraming tao na mag-ipon, magtrabaho. As soon as nagsimula na kayong pumasok sa mundo ng workforce, magtrabaho, magtrabaho na, magsimula na mag-ipon, magsimula ng maglaan para sa retirement. Dahil sabi ko sa inyo, malaki ang may itulong niyan sa inyo. Malaki. Okay? Kasi pag nangailangan kayo, lalo na kapag nasa Pilipinas kayo, nagkasakit kayo, kahit naman dito sa Amerika, hindi lang sa Pilipinas, pag nagkasakit kayo, tapos wala ka pang insurance, Diyos ko, lalo nang mahal. Ganun din dito sa Amerika. Kaya talagang mahalaga, napakahalaga na mag-ipon ka ng pera, okay, na magagamit mo sa pamumuhay mo. Sabi ko nga, pag nagkasakit ka, masusuportahan mo yung mga pangangailangan mo, mapapagamot mo yung sarili mo. Okay, let's say nakakuha ka ng libreng tulong, yung mga pangangailangan mo, yung ibang pang mga gagamitin sa mga panahon na hindi ka makakapagtrabaho. Bakit may hara na naman to, be? Ano naman problema na itong daan na to? Okay. What is this? God, hindi pa rin tapos to. Sa panahon na hindi ka pa makakapagtrabaho, kagastusan pa rin yan, okay? Oh my God, okay. What? In here? Is that in here? Oh my goodness. God damn. Fit in here. Shit. God damn it. God, I hate this road. It's making me more anxious. God damn it. What the hell? Oh my God. God damn it. Kaya nagugulat ako, nasya-shock ako sa iba, you know. Ako yung na-atake ng anxiety pag gano'n na makikita ko yung iba na parang wow. Sabi nila, oh hindi nga ako makapagtrabaho. Okay, yun na nga. Sa mga oras na wala kang trabaho, kakailanganin mo ang pera, okay? Let's say tumigil ka ng pagtatrabaho. Meron ka mga bayarin sa bahay, bills mo, kuryente, tubig. Okay, sino magbabayad noon? Lalo na kung solo ka, girl. Kung solo ka, sino magbabayad noon? Kung wala kang asawa, wala kang mga anak, okay? Realistically, okay? Lalo na dun sa mga walang asawa at anak. At lalo na ikaw ay solo nga sa buhay. Talagang dapat lamang napaghandaan mo ang kapirahan mo. Dahil sabi ko sa iyo, pag ikaw ay nagkasakit, sabi ko nga, paano yung mga pangangailangan mo? Okay, wala kang pera. Sino tutulong sa iyo? Walang tutulong sa iyo. Mahihirapan ka. Okay? Kung may pera ka, meron tutulong sa iyo kahit pa paano. Mas madali. Pag nagkasakit ka, masok ka sa ospital, ikaw magpagamot sa sarili mo, madali mong may ipagamot yung sarili mo, hindi ka mangangamba.
Kung alalahanin mo naman na walang maglilinis sa iyo, lalo kung dito ka sa Amerika, madali, may maglilinis sa iyo. Okay? Pero kung sa Pilipinas, siguro naman lilinisan ka pa rin ng mga nurse doon. Oh, 'di ba? So anyways, yun nga, sabi ko nga, habang nandun ka sa ospital, yung mga pangangailangan mo, paano mo may i-provide sa sarili mo? Tapos pag nakalabas ka na ng hospital, paano yung mga pangangailangan mo, yung mga maintenance mo, 'di ba? Yung mga kakailanganin mo, yun ang dahilan kung bakit kailangan magtrabaho at mag-ipon ka at maghanda ng pera para hindi lang sa pagtanda mo, kundi para na rin sa mga pangangailangan mo, okay, sa hinaharap, sa ngayon, at sa pagdating ng panahon. Yun ang dahilan. Wala akong trabaho, paano pa ako makapagtrabaho ngayon? Diba, pag wala kang choice, kailangan mo talaga magtrabaho. Like kagaya ko, nagawa ko naman na pagsabayin yung pagtatrabaho at pagkakaroon ng anak na maliit nung time na kailangan ko nga magtrabaho. Wala akong choice, kailangan kong kumilos, kailangan kong mag-multitasking dahil nga paano kami mabubuhay, di ba? Pag minsan, wala ka talagang choice sa buhay mo. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan ng gagawin mo. Gawin maraming trabaho kahit sa bahay, pwede ka magtrabaho. Pwede ka magtinda-tindahan sa bahay. Grabe, hindi ko talaga matake dahil ako yun ang gagawin ko kung ako ay nasa bahay. Eh sabi ko nga, hindi ko pwedeng basta ibigay na lang yung pera sa kanila kung kailan nila gusto. Dahil ang pera ko, pinagtatrabahuan ko rin dito. At bago ko kitain yun, ay maghihintay pa ako ng 2 weeks. Grabe, para lang maibigay yung perang kailangan nila na pinagtrabahuhan ko ng 1 buwan. Ilang araw lang sa kanila. Grabe, di ba? Hindi ka naman mainis? Hindi ko maintindihan kung bakit ganun silang mag-isip. Ayun, bahala sila. Hindi ko alam paano sila makakasurvive. Kasi ako'y magpapadala sa ano pa. Doon sa nakatakda kong buwan kung kailan ako magpapadala. Dahil yun ang nakaplano sa akin na every month ko lamang silang padadalhan. Hindi ko pwedeng padalhan every time na ubus na sila. Dahil ako naman ang mauubusan pag ginawa ko yun. Kakainis, yun nila naisip yun. Yung pag-aalala na pinagdaraanan ko. Kung paano ko iniisip yung kinabukasan ko. Kung paano ko inihahandle yung pera ko. Kung paano ko binabudget lang yung pera ko. Akala kasi nila na pagkit nandito na ako sa Amerika, baliwala na sa akin ang pera, kumbaga. Baliwala na sa akin kung saan ko, yung parang hindi ko na problema kung saan ko kukunin ang pera. Na parang napakadali lang ng pera sa akin. Napakadali lang kumita ng pera sa akin dito sa Amerika. Pero hindi nila naisip na oo, kinikita ko agad ang pera. Pero alam mo yun, pinaghirapan ko yun. Pinagtrabahuhan ko yun. Pinahalagahan ko ang perang pinagtrabahuhan ko. Sabi ko nga, binabudget ko yung pera ko. Pag may pera akong dumarating, yun nga, sinisikap ko na maglaan lamang na kung magkano yung gagastusin ko buwan-buwan. Tapos, yun nga, hindi ko siya ginagastos sa kagaya ng paggastos nila doon sa Pilipinas. Grabe, hindi ko sila maintindihan. Akala nila porque nandito ako sa Amerika, wow, okay lang, gumastos ako ng gumastos, walang problema, marami akong pera. Hindi nila alam, iniisip ko rin yung kinabukasan ko pag tumanda na ako, o kaya hindi lang pag tumanda na ako, pag mangailangan nga ako anytime dito, pagaya nga ng mawalan ng trabaho, diba? Meron akong pagkukunan. Pag nawalan ako ng trabaho, may ibigay ba nila sa akin yung mga pangangailangan ko? Hindi naman, diba? Pag nawalan ako ng trabaho at kailangan ko lumipat ng bahay, matutulungan ba nila ako makalipat ng bahay? Hindi naman, diba? Kaya kailangan kong paglaanan yung sarili ko. Dahil simulat sa kulaman, hindi naman nila ako natulungan. Nakakainis. Pero alam mo yun, naiinis lang ako sa mga kapatid ko dahil kailangan ko pa bang sabihin sa kanila yun? Like, hello, sabi ko nga sila ang kasama. Sila ang pinili. Bakit hindi sila yung magtulungan para matulungan din si nanay o yung buhay man lamang nila? Kakainis, di ba? Na hanggang ngayon ba naman? Parang pa rin kayo? Parang aasa pa rin sa ibang tao? Hanggang ngayon ba naman si kuya pa rin ang hihinga nila ng pamasaya at pangkain? Simula pagkabata nila, gano'n na sila. Mga nasa 30s, 40s na sila.
Hanggang ngayon, nangihingi pa rin ng pamasahe sa kuya ko para lang madalaw yung nanay namin sa ospital. Klase silang mga anak. Kainis, inuna nila yung mga pansarili nilang mga kagustuhan. Nag-asawa ng babata pa na hindi pa nakapagtapos ng pag-aaral. Nagbubuo ng mga pamilya na hindi naman pala kayang buhayin. Doon ako naiinis. Diba dapat unahin mo muna yung sarili mo, unahin mo muna buuin yung pamilya mo, yung mga magulang mo, yung sarili mo man lamang kung hindi mo kayang or tulungan yung mga magulang mo. Siyempre sarili mo muna bubuuin mo para hindi mahirap tumulong. Pero hindi nila nagawa yun. Nakakainis, diba? Ay, at least gumawa ng pakaramdam ko ngayon. Nandito na ako sa bahay, kakain ako, magluluto ako ng kakainin ko. Okay, bye. Thank you po sa pakikinig. Pasensya na po sa aking yung pangangaral ba. Hindi po ako galit. Masama lang loob ko sa kanila. Ganun. Pero mawawala din to. Bye!